May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Magandang umaga po. Simulan natin ang weekend sa tamang kaalaman para sa mas malusog na pangangatawan. Welcome sa programang tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ng konsulta, mga problema sa kalusugan, ating agapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang sakit na madalas ikinakatakot ng mga lalaki. Kapag may bukol sa dibdib, maraming babae ang nagpapacheck agad. Pero pag problema sa pag-ihi o kakaibang nararamdaman sa maselang bahagi ng katawan, karamihan sa kalalakihan ang tinitiis na lang yan. Panoorin po natin ito. Kapag usapang kalusugan, madalas pinag-uusapan ng high blood, diabetes o sakit sa puso. Pero may isa pang sakit na madalas iniinda ng kalalakihan, ang prostate cancer. Ang prostate ay maliit na gland sa male reproductive system. At kapag nagkaroon ito ng abnormal na paglaki ng cells, maaari itong mauwi sa cancer. Sa Pilipinas, may 8,000 bagong kaso ng prostate cancer ang naitala noong 2020. Ito ang ikatlong pinakakaraniwang cancer sa mga lalaki. At sa buong bansa, 19 sa bawat 100,000 na kalalakihan ang may prostate cancer. Mas mataas ang risk kung may family history, obesity at katandaan. Ayon sa Philippine Cancer Society, ito ang kadalasang sanhi ng pagkamatay dahil sa cancer sa mga lalaking 75 years old pataas. Pero gaano nga ba kaseryoso ang prostate cancer? At paano makakatulong ang maagang screening? Yan ang ating sabay-sabay alamin dito sa Sagot ni Doc. At para bigyan tayo ng expert advice, makakasama natin ang isang urologist mula Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa De La Salle University sa Cavite at nag-residency training sa Makati Medical Center. Tinapos niya ang kanyang fellowship training sa National Kidney and Transplant Institute. Let's welcome Dr. Stephen Nazareth. Doc, good morning. Hi, good morning. Good morning sa inyo lahat. Doc, thank you so much. We're very honored to have you this morning para pag-usapan natin itong prostate cancer. Doc, kasi marami pa rin yung hindi alam or walang idea kung ano yung prostate cancer. Sa mga, dun po sa ating mga listeners and televiewers na first time marinig yung prostate cancer, paano nyo po ipapaliwanag sa kanila yon? Kasi yung common, yung prostate kasi, lahat ng lalaki meron ito. So, ang chance na magkaroon ka, medyo mataas. So, kaya kailangan talaga nagpapatingin tayo dahil ito ay isang organ na ang kalalakihan meron. So, huwag tayo mag-autobili, magpatingin kagad sa ating doktor. Dok, sa mga kalalakihan to madalas eh. So, pag naririnig ng kalalakihan yung prostate cancer, parang natatakot agad sila, parang may kaba. Bakit kaya ganun? In general, kasi ang lalaki, matapang lang yan sa bahay. Pero pagka sa ospital na, Diyos ko, nagtatago talagang minsan you have to drag them. Pero hindi, kailangan nating malaman ng lahat ng lalaki, huwag kayo matatakot, huwag kayo mag-alala. Kailangan malaman natin kung ano talaga ang sakit nyo. Hindi nyo kailangan itago yan. So, hindi dapat matakot, Dok? Oo, hindi dapat talaga. Ang prostate cancer ba, Dok, paano siya nabubuo? Kasi ang prostate cancer, unfortunately, nangyayari yan ng kahit wala kang yung walang ibang sintomas. Ang kailangan lang dyan is umiidad ka, tumataas yung chance na magkaroon ka ng cancer, tapos kung meron kang kamag-anak, lalong-lalo na kung ang ama mo merong cancer ng prostate, meron ka kagad 3 times higher ang possibility magkaroon ka ng prostate cancer. And then of course, yung being Asians, lesser yung chance natin magkaroon ng cancer. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng cancer. So kung alam mo, ang tatay mo ay may prostate cancer, dapat maging maingat ka na sa sarili mo.
na malaki yung chance mo magkaroon. Yes, at dapat nga mas bata ka pang magpapa-check up eh. Ang usual na pinapatingnan namin 50 years old and older, ito'y yung whether meron kang nararamdaman mo na wala. Pero pagka yung father mo may prostate cancer, ibinababa natin yung edad. Dapat 45 and older. So sa mga 45 years old dyan, tapos may history ng prostate cancer, dapat magpatingin na kayo sa isang doktor na urologist. So Dok, sa usaping prostate, ano ba talaga yung prostate? Anong body part siya? Bakit siya mahalaga? Okay, yung prostate kasi, yan yung nasa ibaba ng ating pantog, nasa puson. So ito yung pantog natin, nasa ilalim siya, bago lumabas ang ihi. Kaya ang usual nararamdaman, ang pagkalumalaki, which is very common din sa lalaki, lumalaki ang prostate, naiipit yung daluyan ng ihi. Kaya nagkakaroon ng problema sa pag-ihi, nagpapatingin sa prostate. Ang function naman ng prostate, wala namang masyadong function yan sa lalaki. Well, tumutulong sa pagpigil ng ihi and nagbibigay ng additional juice sa similya ng lalaki at antibody rin sa mga para protection para maging sterile lagi yung similya ng lalaki. Okay. So gaano ka-common tong prostate cancer sa mga Pilipino, Dok? Kasi ang prostate cancer, third most common cancer sa lalaki sa Pilipinas. So, medyo madami-dami. Halimbawa, new cases every year, pagpalagay ng meron more or less mga 1 to 200 or 300,000 individuals every year. Ilan ba ang Pilipino sa buong mundo? Diba? Sobrang dami, Dok. So, Medyo. ang laki ng chance na magkaroon ng isang Pilipino. Yes. Dok, kasi may mga sinasabi tayong mindset na, Dok, ayoko magpa-doktor kasi baka may makita pa si Dok kaya hindi ako magpapa-check up. Ang sinasabi ko dyan, sa mga manonood natin, tinatanong ko, meron ba kayong sasakyan? O bakit yung sasakyan nyo, hindi naman, wala namang problema, pinapa-tune up mo. Tapos yung katawan mo, ayaw mong ipa-tune up, di ba? Dapat patitingnan mo rin kahit wala kang nararamdaman. So dapat yung mindset, yung fear na magpapatingin at baka may makita, dapat nga habang wala ka pang nararamdaman, nagpapatingin ka. Para kung meron man makita, maliit pa lang at kayang gawa ng remedyo. Grabe, napakalagang advice na, Dok. Sa inyong clinic po ba, may mga pasyente kayo na tiningnan, chinek up na malala na yung kondisyon? Unfortunately, meron din Meron din mga pasyente na meron na silang nararamdaman, kaya lang nagpatingin. Yung mga kamag-anak pa ang nagpupumilit magpatingin sa kanila. And then, yung mga ganun, more often, pagka nalalaman may prostate cancer, talagang kalat na. Okay. Bakit kaya, Dok, napupunta sa point na gano'n, na hinihila na sila ng mga kamag-anak nila? Typical na na walang nararamdaman, ang laging iniisip, wala naman ako nararamdaman, bakit ako magpapatingin? So, which is a very dangerous mindset. Dapat talaga hindi ganun Ang prostate cancer po ba nakakamatay? Oh yes, oo. Sasabihin nila, prostate naman niya, napakabagal niyang kumalat. True. Totoo yun, ang prostate cancer, napakabagal talagang kumalat. Kaya lang, pagka kumalat yan, medyo devastating ang magiging resulta sa katawan mo Papayat ka, maraming ang sumasakit sa mga kasukasuan, mga buto-buto mo, no? Kaya ayaw nating umabot doon sa point na kalat na siya at wala na tayong magawa para sa pasyente. Okay. So, nabanggit po nga, Dok, napakahalaga nung regular screening. Dapat maaga pa lang magpa-check up ka na. Regular Yes. check up ang kailangan. Ayan mga ka-SD, marami sa mga kalalakihan ang iniisip na basta nakakaihi pa sila ng maayos ay wala silang dapat ikabahala. Pero totoo nga ba yun? At ano-ano ang mga sintomas na madalas binabaliwala hanggang sa maging huli na ang lahat? Sa pagbabalik natin, sasagutin niya ni Doc Stephen. Kaya walang BBTO, sasagot ni Doc. Sagot ni Doc. Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments.
This is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s. Big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM. Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack. Movies, series, icons. 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition. One legend. 25 hits. Originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global. K-pop, J-pop, P-pop. 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25. One theme. 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits. Only on your station. All Radio 103.5. Namiss niyo ba kami? Huwag kayong mag-alala. Malapit niyo na kami mapanood sa inyong mga tahanan. Abangan ang Coco Martins Sigabo, malapit na sa June 22, 8 p.m. sa Primetime Bida. Kita-kits mga kapamilya! Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng issue niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan yung violation of the Data Privacy Act. sa lahat ng sigalot. Batas ang iiral kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Ngayong June, saksihan ang katatagan ng mga haligi ng tahanan. Baka makapanakit pa yan eh. Ano manakit? Plano ba kayo ng asawa ko, ha? Kahit naman ipaliwanag ko sa kanila na mannerisms ko lang to, pagtatawanan pa rin nila ako. Isa kang mabuting ama, asawa. Pasihagi pa! Kalahating milyon, kayong kailangan natin sa operasyon. Kailangan kong magmakaawa. Yun na lang yung paraan para maging mabuti akong ama. Gagawin ko yun. Ito po, kumita po ako ng extra. Kaya naman pala dumatama yung mga kabataan na halangang bituka dahil sa pangumunisinte ng mga magulang. Naprimap lang! Kung anak ko yan, putol na sungay yan. Artist ako eh. Tingnan lang natin kung hindi lumaking kawawa yung mga anak ko. At pagsisisihan ng asawa mo na ikaw pinakasalan niya. Wala akong kwentang ama! Wala akong kwentang asawa! Wala! Ma! Namamala ang si Kenny. Sana po kasi, sing tibay tatag niyo. Kahit natin, kahit na lahat na nakaharap sa atin nagbibigay sa atin ng dahilan para bumigay na. Kayo po yung nag-viral na namimigay ng libreng taho. Ako po sa inyo, tay. Magbablog din po ako. Wala akong sariling pamilya. Pero tignan mo naman ngayon, laki ng pamilya ko. Hindi ka mamatay nang hindi ka nabigyan ng magandang buhay pa. Uwi ako agad pag nakaipon ako. Bakit di ka man lang pumunta sa pagkamatay ng papa? Sa kagustuhang madalawang puntod ng mga magulang at dahil walang pambili ng tiket, tinangka ni Seferino na languyin ng dagat sa pagitan ng Cebu at Bohol. MMK Hugot from the Vault. Sabado at Linggo, 9:45 p.m. Mga kwento ng pag-ibig, Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minusin ang sarili mo. hamon ng buhay. Wala na ako ng preno! Nabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Nagbabalik po ang inyong programang Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Stephen Nazareth ng Makati Medical Center at pinag-uusapan natin ang prostate cancer. Ngayon naman, alamin natin ang mga sintomas na hindi dapat ipinagwawalang bahala. Sagot ni Doc?
Okay, yung kasi sa nararamdaman, unfortunately, more often wala kang nararamdaman talaga sa prostate. Ang nararamdaman mo is yung enlargement of the prostate, which is very natural. Lahat ng prostate lumalaki, kakambal yan ng pag-edad. Yun ang madalas na nagpapatingin sa amin yung dahil may nararamdaman sila sa prostate. And then, pagka sine-check up natin, tsaka natin nalalaman, teka, may cancer pala tong pasyente. Which are two totally different things. Kaya, sa akin, huwag ka na mag-antay na may maramdaman ka kasi malamang, huli na yan. Okay. Pag sinabi ba, Dok, na lumalaki ang prostate habang tumatanda tayo, sa isang adult male, gano'n yung normal na malaki or size niya? Yung normal size ng prostate, 15-20 grams. So, palagay ng kasing laki ng, yung malaking kalamansi, yun, or maliit na kamatis. Ganon siya kalaki. As we age, lumalaki yan, lumalaki. Sometimes po pwede siyang kasing laki ng santol, no? Or yung basta mga ganon na, for as long as nakakaihi ka, no problem. Pero yan, yung sa mga viewers natin, walang kinalaman yan sa prostate cancer. Whether malaki ang prostate mo or maliit, pwede kang magkaroon ng cancer. Okay. So kung lumaki lang yung prostate mo dahil tumanda ka, let's say 50 years old ka na, hindi siya medical concern unless nagka-cancer yon. Ang medical concern lang doon is kung nahihirapan ka umihi. Yon. Pero yung cancer, yes, definitely. Okay. Totoo po ba, Dok, na pwedeng wala ka as in nararamdaman sa katawan mo, pero malala na yung cancer mo? Oh, yes. Nako. Oh, very true. Yung sa prostate cancer, meron ka lang nararamdaman late into the game. Sa mga first few, yung stages, wala halos. Unless lumalaki nga. Yun yung prostate mo, Tapos, aksidente nalaman. Pero kung prostate cancer lang, wala. Pagka medyo late stage 4, which is yun na yung pinakahuling stage ng cancer, doon ka palang may mararamdaman. Pero ang pinakaunang nararamdaman ay yung hirap sa pag-ihi. Yes, oo. Okay. So sa mga nahihirapan umihi, paano bang hirap umihi, Dok? Yung parang patak-patak lang or... Ang hirap explain sa babae, no? No, yung yung pagkahirap kapag pumunta ka sa banyo, ang tagal mo na nandoon, ilang segundo ka na, tapos kung halimbawa nasa mall, yung common CR, nakita mo, 2-3 na yung nakakaihi. Ikaw, nag-uumpisa pa lang lumabas yung ihi mo. Tipong ganun, or yung you have to force it out para lang lumabas, o kaya yung feeling mo na hindi mo na ilalabas lahat, na merong mga naiiwan pa sa pag-ihi mo. Okay. So, yung ihi na hindi tuloy-tuloy. Yes. Dati, lagi natin sinasabi, pagka umiihi ka, talagang lumalabas, nakakapatay na sunog. Ngayon, papatay na ng sunog pagka nasa paa mo na yung sunog. Kasi hanggang doon na lang inaabot yung ihi mo. Okay. So, dapat doon pa lang, pag napapansin mo ng hirap ka umihi, dapat mag-alala ka na. Well, like again, yun ang yung i-remind ko lang to everybody na ito is sintomas ng paglaki ng prostate, hindi ng cancer ng prostate. Kasi lagi nilang mini-mix up hindi naman ako hirap umihi Hindi ka talaga mahirapan umihi kung nagde-develop ka ng prostate cancer. Swerte na lang 'yon na nahihirapan ka kasi nagpapatingin ka. Yun doon, tapos ma-discover natin na meron. Pero it does not need for you to have difficulty ng pag-ihi bago ka magkaroon ng cancer. Okay. Dok, kunyari, na-detect na may bukol ka sa prostate mo, may chance ba na hindi siya cancerous? Oh, yes. Oo. Yung bukol, hindi naman lahat ng bukol cancer So, especially, meron mga examinations para makadetect natin kung may bukol or hindi. Hindi sila yung sabihin natin na 100%, may bukol ka, cancer na yan. No. Meron pang iba na natural na nagkakaroon lang ng bukol yung prostate. Alright. So, Doc, etong prostate cancer, matatandang lalaki lang ba yung tinatamaan niya? Karamihan, yes. Pero unfortunately, merong mangilan-ngilan na mas bata pa lang meron na. Lalong-lalo na pagka talagang meron kang history ng prostate cancer sa pamilya.
Kaya nga, ibinababa natin yung age na kailangan natin patingnan yung pasyente. Okay. So sa mga ka-SD natin na parang napapansin na yung sintomas na sinabi ni Doc sa prostate cancer, ano po ba yung dapat una nilang gawin? May screening po ba sa prostate cancer? Oo. Yan, ang lagi naming pinapasabi sa pasyente, meron tayong mga 3 ginagawa. Number 1, yung blood test para sa prostate, yung PSA, prostate-specific antigen. Number 2, yung ultrasound. And then, of course, yung number 3, yung importante din, is yung digital rectal examination. Yung iba, na sabi nila, kung naghahanap, pupunta sa laboratorio, kaya gusto mo magpa-digital. No? Ang ibig sabihin kasi ng digital rectal examination, ang digit ay daliri. So we do rectal examination, in-examine namin ng prostate sa pamamagitan ng paggamit ng aming daliri. Okay. So, hindi sinabing digital, gumagamit ng computer. Oo nga digital age na kasi, di ba? Okay. Pero digital, digit kasi yung finger. So, ito una muna, Doc, no? Ang pwedeng gawin ng mga ka-SD natin ay PSA test. So, dugo siya. Kukuhanan ka ng dugo. Tapos, hahanapin yung antigen. Yes. Yun. Yung ano yun, no? Yung PSA, ito, pwede kayong magpakuha anytime. Wala tong fasting, unlike kagaya ng iba, no? Meron lang mga iba na sinasabi bawal yung, halimbawa, no physical examination for 2 days, no sexual activity for 3 days, yung mga gano'n, no? Strict sa ano, no? Pero madali lang kukunan lang. And then doon, pwede na namin ma-interpret kung mataas ba siya, kung normal. Pero yun is just one part ng test. Okay, 1 out of 3. 3. Okay. Yes. So, dun tayo sa pangalawa, Doc. Yung ultrasound. Anong klaseng ultrasound siya? Yung abdominal ultrasound lang, yung regular ultrasound. Yung iba, gusto nila yung transrectal ultrasound, yung pinapasok sa puwet para mas accurate. Kasi yung prostate, napakalapit sa butas ng puwet. Okay. So, if you do transrectal ultrasound, nakikita kagad. So, makikita kung gaano kalaki, nakakakita din doon ng bukol kung meron man, para yung mas accurate ang measurement ng prostate noon. Okay. So, yung pangatlo, Doc, yung digital. Gusto ko magpa-digital. Yes. Digital rectal exam. Pwede niyo po explain sa amin yan. Yan ang nagkakaroon ng confusion yung mga yung mga pasyente kasi alam nila pag pumunta sila sa kliniko, nako, ito na naman si Doc. So, sa pamamagitan ng digital rectal examination, inilalagay namin yung aming finger sa loob ng rectum ng pasyente, palibasa malapit nga yung prostate, ine-examine namin. Doon, nakakapa namin kung gaano kalaki, kung malambot, kung matigas, kung bukol-bukol, kung smooth. So, doon pa lang, magkakaroon na kami ng idea. Medyo questionable ang itsura nito. Kailangan natin ng further tests. Or, naku, mukhang cancer talaga to. Kailangan nating i-biopsy para ma-confirm. Okay. Doon, Doc, pag nakapanyo siya na matigas-tigas, ano siya? Sobrang, as in, parang... Bato. Parang bato. We don't like that. Kasi pagka yung feel niya ay bato, nako, ang matigas yun. You're like 95% sure that it's cancer. Meron mga iba na medyo hindi naman malambot pero hindi rin matigas. Yan, kailangan natin ng further investigation. Yung investigation naman namin para malaman kung talagang kakabahan ba tayo dun sa prostate mo, MRI. Okay. So, narinig natin kung ano yung mga test na pwede sa prostate cancer, no? Para ma-screen ng prostate cancer. Dok, kasi marami pa rin sa mga kalalakihan yung natatakot, nahihiya magpa-screen. Ano po masasabi niyo sa kanila? Kasi wala naman talagang fast way na yung shortcut para maano mo lahat, ma-determine. So you have to go through the process. Embarrassing, syempre, medyo yung nakakaanuhan, pero hindi mo naman pagpapalit yun sa health mo di ba? Sa kalusugan mo. So okay na. Medyo kapalan mo na lang yung dibdib mo at just go through it. At later on, it will be beneficial for you anyway. Ito bang rectal exam, Doc, gaano ba siya kabilis or gaano katagal? Sandali lang yun. A few seconds lang. Depende sa makikita. Kasi kung makita kagad na
normal, ano lang, sandali lang, pagka lang meron kami nakapang questionable, pero hindi naman naabuti ng 1 minuto yon. So, a few seconds of inconvenience, yun naman ang sinasabi ko sa pasyente. Mabilis na mabilis lang. Oh, yeah. No? Ayan na mga ka-SD, mabilis na mabilis lang yung rectal exam kaya hindi dapat ikahiya o ikatakot yun. Malinaw na maraming sintomas ang hindi dapat baliwalain. Pero ito ngayon ang tanong na marami sa atin. Kapag may prostate cancer ba, may pag-asa pa bang gumaling? Pag-uusapan natin yan sa aming pagbabalik at syempre, sasagutin na ni Doc Stephen ang mga pinadala niyong mga tanong, mga ka-SD. Kaya magbabalik ang Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Alas 3 na ng hapon. Huwag tutulog-tulog. Oh my God! Ayun. Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso. Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful. Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nangangailangan. Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang tinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming taong natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila. Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman. Big time. Congrats! May puhunan. Kaya mo. Linggo, alas 3 ng hapon. Welcome to my hometown. Ikot tayo ngayon dito sa Imus, Cavite. Ari na kita sa Iloilo. This is my hometown! Simula ngayong Sabado, Tao Po goes to iba-ibang probinsya. Nakapunta ka na ba sa Tarlac? Bibisita tayo sa hometown ng ating mga patrol ng Pilipino na taga-Tarlac. A province full of surprises, flavors, at adventures na legit na pang bucket list. Cavite. Pakita ko sa inyo ang old school history pero cool vibe dito sa amin. Iloilo. Iloilo is more than your usual tourist destination. It's more fun, more adventures. At Batangas. Ay kapag hometown adventure, kailangan laging exciting. Ang saya! Ang kanilang tour and adventure sa Tao Po! Sabado, sa bago nitong oras, alas 6:45 ng gabi. The Pinky has this piece of property binili namin. Saan lugar ho to? Sa Gininto ang lupa. Hindi ho ba maraming pamilya doon? Saka kilalang mga kriminal yung mga taga doon. Maglalamayan ka na! Sina Gabo at Django muling magtutuos. Ang tunay na siga sa ginintuang lupa, makikilala na. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong na 8 taon. Babayaran mo lahat yun. Coco Martin, si Gabo, 8 p.m. Hinahanap-hanap natin ang init ng ating summer bonding. Kaya buong linggo tayong mag-enjoy sa ating Yes Weekend! Are you guys having fun? Yeah! We love you, kapamilya! Let's bring laughter and sunshine kasama ang madlang people sa It's Showtime! Extra hot ang excitement sa Kapamilya Deal or No Deal. Kasama ang pambansang host, Luis Lucky Manzano. Magkakasama na naman tayo at syempre kasama rin natin sila sa Kulitan Ka Ba? Buhay Paang! Level up ang kantahan at kulitan with Asia's unkabogable phenomenal superstar, Vice Ganda! Simulan na natin ang kantahan! Sa ating Everybody Sing! Wow! Ganda! Damhin ang maiinit at nakakaanting na kwento sa MMK. At mapawaw sa pasabog na concert experience sa ASAP. We are stronger than ever because we are all together, Kapamilya! Masaya ang summer dahil we are together sa ating Yes Weekend! Sagot ni Doc!
Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Stephen Nazareth ng Makati Medical Center. Ngayon naman oras na para sagutin ang ilan sa mga tanong na pinadala nyo sa amin mga ka-SD mula sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Okay, Doc, simulan natin ang tanong mula kay Bert ng Calambas City. 3 beses po akong bumabangon gabi-gabi para umihi. Prostate cancer na po ba agad yun? Hindi naman. Sobra naman. Umihi ka lang, cancer na. Pero of course, that will always be a concern. Ang una ko sinasabi dyan is baka naman mamaya malakas kang uminom sa gabi bago matulog. Pagka ganun, dapat at least 3 hours before ka matulog, hindi ka na umiinom. Kasi kung habang umiidad tayo, mas nalalasan yung kailangan nating for water. So pagka madami ka pa rin uminom, lahat yan pupunta sa ihi mo. So kung halimbawa, yung common natin, yung sa tabi ng kama, meron pang baso, na bago matulog, inom muna. Hindi ka tatagal lang hanggang kinaumagahan Iiihi mo yan. So, si Bert, walang dapat ikabahala? Wala, pero dapat siya magpatingin kasi hindi na normal yun Okay. Pangalawang tanong, Doc, mula kay June ng Lipas City. Araw-araw po ako nagbabike. Nakakasira po ba yun ng prostate? Oh, si Kabayan. Kabayan, taga-Lipa, taga-Tanawan ako Okay. So, naman, for some, hindi for all yung pagka nagbibisikleta or nangangabayo or nagbumotor na talaga yung impact noon sa prostate minsan tinatama, nagkakaroon ng problema. Pero hindi yan sa lahat ng pagkakataon, pero sa iba na very sensitive yung prostate, pwede talaga mangyari yan. Alright. Okay, mula kay Nestor ng Antipolo City, may nagsabi po sa akin na salabat at bawang lang daw po ang kailangan para mawala ang prostate cancer. Totoo po ba yun? Alam ko sa salabat, di ba sa boses yun? Bawang, di ba sa aswang yun? Well, kasi maybe to a certain degree kasi alam mo naman ang mga old-fashioned malay mo naman may katotohanan. Ang problema kasi sa mga to, wala masyadong pagsusuri Walang yung sinasabi natin ng mga studies to prove na talagang totoo to or medyo hindi. Yon. So, sige, why not? Pero dapat hindi mo pa rin yan lang ang solusyon mo tapos hindi ka na magpapatingin. Isama mo sa pagpapatingin. Okay. So sa ngayon, Doc, walang studies na nagpo-prove na salabat at bawang nakakatulong. Oo, yung pag ilalagay mo daw sa kilikili mo, pag ayaw mong pumasok, di ba magkakalagnat ka? Ganun ang sabi-sabi ng bata Okay po. Mula kay Romy ng Lucena City. Natatakot po akong mag-biopsy. Totoo po bang kakalat ang cancer kapag ginalaw ito? Oh, ang dami kong mga tanong dyan. Mga pasyente na talagang very hesitant magpa-biopsy. Kasi ang sinasabi nila, pagka daw na biopsy kakalat, magigising yung cancer. Meron kasi mga ibang organs na pinagbabawal namin talaga mag-biopsy. Gaya nung sa kidney, sa itlog, sa aming testicles, kasi pagka nag-biopsy ka talaga, may chance na na pwede siya talaga mag-spread. Pero hindi yan totoo for prostate. Merong iba, yes. Pero for prostate, no. Talagang ina-advocate namin na mag-biopsy para malaman namin kung ano ang problema ng prostate mo. Okay. Dok, kasi nabanggit mo kanina sa amin, na pag prostate cancer, parang bato-bato yung feel. Yes. Okay. So, paano po ba yung normal na feel lang dapat niya? Oo. Yung para yung sa daliri natin, para sa iba, malaman nyo, ang normal feel ng prostate, parang pag nag-okay kayo, tapos kinapa nyo ito, yan ang normal feel ng prostate. Malambot. Oo, malambot. Tapos pagka medyo matigas ng konti, pero hindi naman matigas na matigas, yung ring finger nyo at saka ito, yan. Ito medyo matigas, Pero pagka sabihin natin matigas talaga, itong pinky at saka itong yung thumb, hindi lalaki at hindi liit. Yan, makikita mo ang tigas niya, Yon. So, yun, pagka ito or mas matigas pa dito, alam mong cancer na yan. Okay. Pwede ba yan gawin ng personal? Kunyari, ako ay isang lalaki, i-check ko yung prostate ko mag-isa. Kung alam mong hinahanap mo, pwede mong subukan. Pero kung hindi, parang ginawa mo lang tapos ano ba ang nakita ko? 'Di ba? Ano ba ang nakapa ko?
Yon, kasi kung alam mo kasagutan doon, pwede mong gawin sa sarili mo. Mula naman kay David ng Cavite, bukod sa biopsy, may iba pa bang paraan para malaman kung prone ako sa prostate cancer? Prone, kung meron kang history talaga ng cancer sa pamilya, no? Prone ka mag-develop ng prostate cancer. Pero para sabihin kung meron pa bang ibang way to find out kung may cancer ka or wala, meron tayong mga ibang mga tests para sabihin natin na you probably have prostate cancer o mas mataas yung chance na may prostate cancer ka. Pero biopsy lang talaga yung makapagsasabi kung meron kang cancer or hindi. Gaya nung yung sinabi ko kanina, yung MRI. Yung MRI, meron tayong finding doon, makikita na masasabi na, naku, mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng cancer. Pero hindi pa rin sila magko-commit na it's cancer. Biopsy pa rin. Yung pinakabago ngayon, yung PET scan. Yung mula ulo hanggang paa, masasabi kung may cancer ka sa every part of your body. Sasabihin din lang niya na, naku, most likely cancer to. Pero hindi pa rin sila magsasabi na wala tayong yung diagnosis kasi wala kang biopsy. Lagi silang kailangan mo ng biopsy. Okay. So, pinakamainam na test ay yung biopsy. Biopsy talaga. Pero hindi lahat kailangan i-biopsy, ha? Okay. So, yun lang, yung nagsuspect lang tayo na malaki ang chance na may cancer to, doon lang tayo nag-a-advise ng biopsy. Pag usaping prostate cancer, mas okay kung biopsy. Yes. Sunod na tanong po mula kay Joel ng Mandaluyong. Totoo po bang edad 40 pataas dapat ipacheck na ang prostate? Maganda. May baseline ka. Ang amin talagang yung a must is 50 and above. Pagka meron kang history ng prostate cancer sa family, 45 and above. Yung 40, dyan nag-uumpisa yung microscopic changes, yung mga pagbabago ng prostate. So maganda makapagpatingin ka, pero nga nice to know yon. Yung pagka 50, must know. Alright. Dok, ito pang huling tanong na lang. Mula kay Linda ng Santa Rosa City, Laguna, kapag gumaling na po ba ang asawa ko, makakabalik pa ba siya sa normal niyang ginagawa noon? Oh yes. Sayang naman kung hindi ka makakabalik sa normal mong ginagawa, no? Kaya nga natin gustong gamutin yung pasyente para makabalik siya sa usual activity niya. Dok, eto curious lang ako kasi may naririnig akong prostate massage. Ano po yun? Oo. Yung prostate massage, actually meron tayong mga kasamahan na iyan yung ina-advocate. Ipapasok yung daliri sa prostate, tapos nila parang pipigain yung prostate para daw ma-release yung mga bad elements ng prostate, mga toxin. We do not do that. We do not advise it. Pero yung iba kasi, yung mga nagpapatingin din sa akin, sabi nila, gumiginhawa naman daw ang pakiramdam nila. Yes, oo, kung gumiginhawa, why not? Pero it's not really a cure for prostate cancer. So yun lang yung danger doon, Baka mamaya gumaganda na yung pag-ihi mo dahil nga doon sa massage, hindi ka na magpapatingin na para sa prostate cancer. O hindi naman natin pinagbabawalan yan. Kung meron kayong kakilala na gumagawa niyan, why not? Pero dapat nagpapatingin ka pa rin para malaman if you have cancer or not. Because ito, hindi na kayang gamutin if you have cancer So baka ma-miss din yon. Yun lang yung danger doon. Pag sinabing massage, Dok, ano yun? Minamassage niya yung bukol-bukol? Yes! Medyo, if we are allowed to be graphic, syempre, yung rectal examination, makakapamo na kagad ang prostate Tapos unti-unti nating squeeze yung prostate, para yung lumabas yung katas ng prostate at mailabas niya. Okay. Pero hindi delikado yun, Dok, kasi pinipisa-pisa mo yung bukol. Kung meron kang active infection ng prostate, kasi yung parang yung tonsillitis, maga-maga, hindi ka makasata, yung active infection ng prostate, bigla kang hindi makaihi, nilalagnat ka, huwag kang magpapaganon. Aside from masakit, pagka ginawa mo yun, baka kumalat yung infection sa katawan. So, ma-hospital ka pa. So, may danger na kaakibat nito, Dok? Yes. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Yung iba talagang they claim na gumaganda pakiramdam nila whatever works, yun naman ang sa atin Pero sana lang, magpatingin din sila sa urologist para naman malaman kung meron ba nagde-develop ba kayo ng cancer or hindi.
Ayan, dami ko natutunan kay Doc. Maraming salamat, Doc Stephen, sa inyong mga sagot. At syempre, salamat sa ating mga listeners at televiewers sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 sa pagpapadala nyo ng inyong mga tanong. Doc, at this point naman, gusto namin itanong sa iyo kung paano ang tamang paggamot sa prostate cancer. Sagot ni Doc? Oo, yung prostate cancer, pagka nakuha natin ng maaga, meron tayong mga yung mga criteria. Number 1, ilang taon na ang pasyente. Number 2, anong stage na ba yung cancer ng pasyente. Number 3, ano yung mga comorbids o yung mga iba niyang sakit. No? Kaya niyan, kung halimbawa, ang pasyente ay 65 years old or younger, nagkaroon ng prostate cancer, at walang ibang sakit or kayang-kaya, kayang-kaya yung malakas ang puso, hindi naman athletic, basta malakas lang ang puso. And early stage, ibig sabihin nun, mga stage 1 or stage 2, talagang confined pa lang sa prostate, surgery ang ating best option. As the patient is halimbawa becomes older or medyo pangit yung lagay ng puso, poor risk for surgery, meron tayong radiation. Kasi yung radiation at yung surgery ay napakaganda sa paggamot sa prostate cancer. Kaya niya talagang puksain ang prostate cancer. Okay. Doc, dun muna tayo sa early stage ng prostate cancer. Sinabi mo surgery. Yes. What kind of surgery yung ginagawa? Depende. Of course, old school, yung open, hihiwain ka, kukunin yung prostate mo, tapos meron naman tayong tinatawag natin na laparoscopic, na yung butas-butas lang. Tapos, maliit lang yung mga butas, tapos kukunin natin yung prostate mo. And yung pinaka-recommended ngayon is the robotic surgery for prostate. Parang malilit din na butas yon, pero yung meron tayong yung mga arms noon, robot ang naghahawak. Pero yung nag-ooperate ng robot is the urologist. Nasa ibang console naman. Habang inaano namin, yung dito namin ino-operate sa machine, yung ginagawa namin dito, nangyayari doon sa robot. Siya ang gumagawa sa pasyente. Etong robotic na nagsa-surgery na to, ginagawa niyo siya sa Makati Medical Yes. Oo, we do that there in Makati Medical Center. Alright. Doc, tatanggalin na yung prostate. Yes, yung buong prostate. So, pwede pa rin maka-function ang katawan ng lalaki kahit walang prostate? Oh yes, oo. Ang prostate, hindi siya talaga badly needed ng katawan. Kaya lang, syempre, hindi naman natin siya tinatanggal kung walang cancer yung prostate para lang dahil natatakot tayo na magkaroon ng prostate cancer. Kasi yung mga po pwede mangyari, one, kung tanggalin yung prostate, mahirapang magpigil ng ihi or minsan hindi mo talaga mapigilan ng pag-ihi. And two, magkakaroon ka ng possibility ng ng erectile dysfunction. So yung iyong pagkalalaki maapektuhan. But with this robotic surgery natin yon, nababawasan natin yung risk, pero meron pa ring risk. So doon naman po tayo sa late stage ng prostate cancer at mahina na yung katawan ng lalaki. Radiation therapy? Yung radiation, yan is para din sa early stage. Pero sa mga older individuals or yung mga pasyente na alam natin na mahina ang puso na hindi kaya ng operation. So, kaya rin patayin ng radiation ang prostate. Okay. Gaano katagal to ginagawa, Doc, yung radiation therapy? Depende, Merong iba-ibang klaseng radiation. Yung typical na yung low dose natin na 38 days. 5 days a week yan for 38 days. So, yun, every day, 5 to 10 minutes a day, nire-radiation. And then, meron naman yung parang yung dinodouble yung dose para half, imbis sa 38 days, 20 days lang. Or meron din naman tayong tinatawag na brachytherapy. Yung brachytherapy, yun yung naglalagay ng mga radiated na seeds, parang bigas. Pero may radiation siya, tinutusok natin sa prostate. Yun, 1 day lang yon. Tapos nag-i-emit siya ng radiation, yun yung papatay sa prostate. Iba pa to, Doc, sa chemotherapy? Ang chemo, lahat ng forms of oral or IV or injection
yung chemo included, hindi niya kayang patayin ang prostate eh. It can only stop the growth ng prostate. Pero it cannot kill the prostate. Yun lang ang problema. Kaya pagka ito ang ibinigay, ibig sabihin medyo far advanced ka na, hindi na po pwede yung mga ibang means. So ang magagawa na lang natin is papigilan yung pag-further ng pagkalat ng prostate. Doc, medyo technical tayo doon sa mga therapy, no? Chemotherapy, radiation therapy. Oo. Meron po bang mga oral medicines? Yun na nga. Lahat ng forms of medicine, yun na nga. Magkakasama yan. Tablet o yung injection sa yung sa balat, sa suwero, lahat ng forms of tablet of medicine na pipigilan lang ang paglala ng prostate cancer. Hindi na kayang patayin. Unlike yung halimbawa, 'di ba, yung pagka meron tayong cancer sa dugo na nag-chemo tayo, pwede nating patayin yung cancer na 'yon. Sa prostate hindi mangyayari 'yon. No matter what we give, kung hindi siya radiation at hindi siya operation, ibig sabihin, pinipigilan lang ang pagkalat ng prostate. Itong radiation therapy, Doc, may posibleng side effects ba to? Yung radiation, minimal. Yung mas forgiving yung side effect niya. Although po pwede yung malapit ang prostate sa puwet eh. So minsan nagdudugo yung pagdumi mo dahil sa radiation, effect ng radiation. Minsan dumudugo rin yung pag-ihi mo dahil sa radiation ng effect. Minsan nahihirapan ka ng umihi dahil sa namaga yung prostate, hirap lumabas yung ihi. Kung ang pasyente, Doc, na-declare mo na cancer-free, posible pa bang bumalik ang cancer sa prostate? Unlike yung sa iba, yung ibang cancer 5 years lang pagka hindi bumabalik yung cancer-free ka na eh. Sa prostate, 10 years ang intayin natin bago natin sabihin na you're cancer-free. Dahil yun ang sa bagal ng pagkalat ng prostate, it might take 10 years bago siya kumalat. So kailangan natin abangan kung 10 years Unfortunately, pagka sa radiation, pwedeng umulit after 10 years. Kasi hindi mo naman tinanggal yung prostate eh. Yung prostate, yung iba niya, lumalaki pa ulit. Kasi ang prostate walang katapusan eh. Lalaki at lalaki ulit yan. So pagka lumaki siya, baka yung bagong tubo mag-develop ulit ng cancer. Unlike kung tanggalin mo na yung prostate, wala nang lalaki. Kasi tinanggal mo na yung prostate eh. Pero there is no such thing, ito pang is gusto nating ipaalam sa lahat, there is no such thing as a 100% cure rate. Halimbawa, meron akong 100 pasyente. Lahat sila merong early stage ng prostate cancer. Lahat sila either inoperahan ko, pagpalagay ito 100 na to, inoperahan ko, itong 100 na to, niradiation ko. Meron pa rin sa kanila mga 3 or to 5 patients na magkakaroon ng pag-ulit ng cancer ng prostate. So, lagi yon meron yung kahit na no matter how early mo makuha yung cancer. Doc, nabanggit mo na rin naman, yung prostate ay hindi natin mapipigilang lumaki ng lumaki as we age. Meron po bang limit yung laki nun? Wala, only yan. Only growth. Pinakamalaking nakita niyong prostate, Doc, may ganun na ba? Yes, yun na nga eh. Yung naalala ko nung na-opera namin yun, hindi magkasya sa palad ko sa laki. Imagine, dapat ganyan lang yun, di ba? Ito, hindi magkasya sa palad ko talaga. So, kinuha niyo yung prostate niya kasi marami ng cancer? No. Ito naman hindi cancer. Ito naman kasi hirap umihi at hindi na gumagana yung gamot. Mga ka-SD, marami pa ring maling paniniwala tungkol sa prostate cancer. May mga nagsasabing basta matanda ka na, normal lang ang problema sa pag-ihi. Mayroon ding naniniwalang wala ng pag-asa kapag may cancer. Pero ano nga ba ang katotohanan? Pagbalik natin, myth or fact tayo kasama si Doc Stephen. Kaya magbabalik ang Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Miss Tuesday Vargas! Wow, ang cute. Already lang. Kung saan ang chika nagiging kwento. Ayoko maging pirate, ayoko maging doktor. Basta gusto ko maging teacher. Na nakapalda.
at ang kwento nagiging totoo. My father, Brad Pitt. That's me. That's you. The Pillow Talk. Sabado, alas 7 ng gabi, dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Everybody, mag-ingay! Na-miss niyo ba kami, everybody? Nagbabalik ang Good Vibes kantahan ng Sangbayanan. We are back! New episodes, kulitan. Natutuwa ka ba o sinasapian ka na? New season ng kantahan. Wow, ganda! Kasama ang favorite ng everybody, Ganda! Simulan na natin ang kantahan! Everybody sing! Ngayong May 2 and 3 na! Ngayong Sabado at Linggo, hawak mo ang swerte! Lucky Stars ang maglalaro ngayong gabi! Ako na pala ang maglalaro ngayon. Chopay! Kung may mga pinalaki ang sex bomb, may pinatanda din ang sex bomb. Laban na yan! Alam ko na ang sex bomb ay palaban. Buhay paang! Ayan ang magandang laban. Grabe, oh! Paano nasa posisyon din? Para mag-get ang 1 million pesos! Ngayong gabi kaya, may makikilala tayo, bagong milyonaryo! Ito na ang all-new season ng Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, 7:30 p.m. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Tuloy-tuloy ang ating pagpapatrol hanggang Sabado at Linggo. Nakatutok ang ABS-CBN News para maihatid ang latest. Kasama sina Zen Hernandez at Adrian Ayalin. Yan po mga balitang nakalap. Exclusive. Isang oras ng mas pinalawak na pagbabalita at paghahatid ng mga kwentong mahalaga sa bawat Pilipino. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, sagban sa mundo. TV Patrol Weekend. Hinahanap-hanap natin ang init ng ating summer bonding. Kaya buong linggo tayong mag-enjoy sa ating Yes Weekend! Are you guys having fun? Yeah! We love you, Kapamilya! Let's bring laughter and sunshine kasama ang madlang people sa It's Showtime! Extra hot ang excitement sa Kapamilya, Deal or No Deal. Kasama ang pambansang host, Luis Lucky Manzano. Magkakasama na naman tayo at syempre kasama rin natin sila sa Kulitan Ka Ba? Buhay paang! Level up ang kantahan at kulitan with Asia's unkabogable phenomenal superstar, Vice Ganda! Simulan na natin ang kantahan! Sa ating Everybody Sing! Wow, ganda! Damhin ang maiinit at nakakaanting na kwento sa MMK. At mapawaw sa pasabog na concert experience sa ASAP. We are stronger than ever because we are All Together Kapamilya! Masaya ang summer dahil we are together sa ating Yes Weekend! Sagot dito! Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Stephen Nazareth ng Makati Medical Center. Ngayon, bubusisiin natin ang ilan sa mga pinaka-common na pananaw tungkol sa prostate cancer. Doc Stephen, myth or fact muna tayo. Unang tanong ko, Doc, lahat ba ng lalaking may enlarged prostate ay magkakaroon ng prostate cancer? Myth. Halos lahat ng lalaki, lalaki talaga ang prostate pag edad natin. Pero hindi naman lahat magkaka-cancer dahil malaki ang prostate. Okay. Myth or fact, Doc Stephen, ang prostate cancer ay sakit lamang ng mga matatandang lalaki? Myth! Hindi lang naman para sa matatanda yan eh. Meron mga mas bata nagkakaroon. So, matanda is yung subjective. Depends on who is saying it. Pero matatanda, I presume sinasabi natin na 60s or older. Which is 80% ng mga lalaki na 60s or older, sila nagkakaroon ng problema sa prostate. Pero a good number, 50s pa lang or sometimes as early as 40s nagkakaroon na. Okay. So, hindi lang tinatamaan ay mga 60, mga senior Yes. citizens. Okay. Myth or fact, kapag may prostate cancer, wala nang pag-asa?
Myth! Siyempre naman, merong pag-asa habang may hininga. Basta makita natin na na maaga. Yun lang. Basta lang makita natin na maaga. Malaki ang pag-asa. Myth or fact? Mas mataas ang tsansa ng paggaling kapag maagang natuklasan. Ay, fact! Kaya nga gusto natin lagi talaga maaga kayo magpatingin para maaga natin ma-discover at maaga natin magawa ng paraan. Panghuli, Doc, myth or fact, nakakatulong ang regular screening? Of course, fact na fact yan. No, kailangan talaga merong regular screening whether merong nararamdaman or wala. Dapat magpatingin tayo. Okay. Doc, nasa panghuling bahagi na tayo ng ating programa. Ang bilis ng oras. Doc, bago tayo magtapos sa ating segment na Clinical Takeaway, ano po yung pinakamahalagang advice na nais nyong iwan sa ating mga viewers and listeners tungkol sa prostate cancer, partikular na sa mga kalalakihan? Sa mga makikinig natin na magigiting mga lalaki, na pagka when it comes to health, ang suggestion ko lang, huwag nang masyadong matakot sa doktor or pabayaan. Yung sinasabi nila na health is wealth, totoo yan. Hindi mo mababayaran ng health mo. Pero pagka nagkasakit ka na, ang dami mong ibabayad. 'Di ba? So, prevention will always be the cure. So, pagka maaga natin kayo na-detect, mapiprevent natin ang pagkalat nyo. Mahal, pagpagamot, yes, pero mas mahal ang mag-maintain ng mga gamot. So, magpatingin kayo, don't be afraid. We are always here to help you. Kaya yun lang ang aking takeaway sa ating mga manonood at makikinig. Doc Stephen, maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Thank you very much. Mga ka-SD, hindi sukatan ng katapangan ang pagtitiis ng sintomas. Hindi rin nakakabawas ng pagkalalaki ang pagpapatingin sa doktor. Mas patapang pa nga yung mga taong handang harapin ang katotohanan para sa sarili. Kung gusto niyo pong balikan ang episodes natin sa Sagot ni Doc, i-like at i-follow lang ang All Radio 103.5. Muli, maraming salamat, Doc Stephen Nazareth ng Makati Medical Center. Thank you. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, iscan lang ang QR code na makikita sa inyong screen o mag-message sa All Radio 103.5 sa Facebook para sa Sagot ni Doc. Ako po si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, Sagot ni Doc. Thank you so much, Doc. Thank you. Sagot ni Doc. 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 Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa Sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.